Nandito na tayo sa sinasabi kong hinukay at pinalawak na malaking ilog para makatulong o makabawas sa malaking pagbaha dito sa Bulacan. Minadaanan ako dito ang isang ancestral house. Sayang, napakaganda nitong bahay na to, lalo siguro dati. Pero binabaha na din siya, kinain na din siya ng tubig. Tingnan nyo tong kalsada, napakataas na siya kaysa dito sa bahay. So yung hagdan na yun ng mga bato, halos kapantay na nung flooring ng kalsada. Sayang, ang ganda ng bahay pa naman, no? Mga original kapis pa rin yung mga nakakabit sa bintana niya, tsaka yung mga salamin na mga may iba't ibang kulay. Kanino kayang bahay ito? Maraming ganyan dito sa Hagonoy, mga ancestral house na nilulubog na. Sayang lang kasi nasisira ng baha. Yung nakabakod ditong bakal, yung lumang-lumang bakod pa nung araw. Ayan. Di ko alam kung nagamit din yung mga ganito dati sa mga military, parang mga giyera ba? Yung mga ganitong style lang mga bakal. Parang wala nang nakatira dito. Parang wala. Sayang yung bahay na to. Sayang yung mga ganyang bahay dito sa Hagonoy, Bulacan, kung mapapabayaan. Ibang mga nandun sa may kabayanan, ganun din, nilulubog din, mga ancestral house din na ala na, nabaon na rin o binabaha na rin. Dito pala sa may part ng dulo na to, lagi na rin palang may tubig dito. So wala na yung high tide, pero dito meron pa rin siyang tubig na ganito kababa. Pero mababa na lang naman siya. At mukhang ginagawa na din siya dahil dito sa mga bato o yung mga nakahanda na dito na harang para pagtatambak ng mga lupa hindi kumalat. Dito na tayo sa sinasabi kong hinukay at pinalawak na malaking ilog para makatulong o makabawas sa malaking pagbaha dito sa Bulacan. So ito yung tinatawag na tulay ng Hangga. Itong part na to, dito yung Hagonoy, Bulacan. Tapos pagtawid nyo dito sa kabilang part na to, ito yung tinatawag na Paumbong. Ito yung tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan ng Bulacan. Bayan ng Hagonoy tsaka bayan ng Paumbong. So ayon sa ating pagre-research, itong ilog na to is hindi gato kalaki dati. May ilog man daw dito is maliit lang. At yung part na to ay isa dating taniman ng palay or fish pond. Yun yung mga tinamaan dito para maisagawa yung malaking ilog na ito, yung man-made na ilog na to. Di umano, dati nagkaroon ng malaking pagbaha dito sa Bulacan. Mga 40 days inabot yung laki ng tubig at napakahirap bumaba ng tubig. Kaya itong Labangan Channel na ito ay naging project para gawin, makasolusyon para lumiit yung tubig dito o humupa yung malaking baha noong 1972. Dahil sa sobrang lawak ng pagbaha at sobrang tagal, nahirapan yung mga tao dito daw sa Bulacan. Kaya nagsumite yung Hagonoy at yung iba pang mga parte ng Bulacan doon sa Kapitolyo ng Bulacan hanggang sa Kongreso, hanggang makarating sa Senado. At ito na nga yung naging solusyon, itong Labangan Channel na to. Nakarugtong to doon sa Kalumpit, palabas doon. So maaari yung mga kalapit lugar din dito sa Bulacan kasamahan na din dyan sa mga nasolusyonan nitong Labangan Channel na to para
tuwing may kalamidad, may malakas na bagyo, malakas na mga pag-ulan, mabilis humupa yung mga baha dito o yung tubig dito sa parte ng Bulacan na to.